Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga quiz, mga gaya. So diba, ay nakaraan recently videos yung tungkol sa pagtakbo ni Ma'am Che. So ngayon, about naman po sa unang quarter o araw, kung mananalo sila, ano ang kanilang gagawin para sa mga batang Manileño. So yan po ang mapapanood natin sa video ito. Credit to Billionario News Channel. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. At don't skip ads para makakatulong po yan sa paglago ng ating YouTube channel. At yung like and shares nyo, napakalaking tulong po din po yan. So without further ado, let's begin. Look at Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! And together with Isko Moreno as a potential mayor and you as a vice mayor, what will you prioritize in Manila within the first year of your term? Okay, well, basic needs. I think the basic needs of every Manileño has to be prioritized. Dahil Sorry po, sa loob pala ng isang taon, ito po ang gagawin nila Ma'am Che at Chinsa. Yung una, sabi ni Ma'am Che about basic needs. So, balikan lang natin kaunti ha. Para hindi tayo mawala. Okay, Ma'am Che, pasok. As a potential mayor and you as a vice mayor, what will you prioritize in Manila within the first year of your term? okay, well, basic needs. I think the basic needs of every Manileño has to be prioritized. Dahil sa paglilibot ko sa 6 na distrito ng Maynila, nakita ko kulang ang basic necessities. Gamot, maraming namamatay dahil ang mga gamot kulang. Nagkaroon po sila ng appointment system sa mga health centers na hindi na-accommodate ang marami sa ating mga kababayan. And So dito, nabanggit po ni Ma'am Che yung appointment system na kung saan yung nag-viral yung asawa ng ating ate Hani Lacuna dyan sa City of Manila. Ang tinanong niya ang mga constituent nila, totoo ba na may appointment sa health center natin? Sabi ng mga Manileño, yes! Sino nagsabing mayroon? Ngayon, sumagot si Mayura, oo, totoo daw. Yung mga appointment yan, mga kuys, mga guys, isa din po yan na pinapalagan ng mga lulat-lulo natin dyan sa City of Manila. Dahil kahit na nasa tabi mo yung health center, pag wala kang appointment, online appointment, hindi ka talaga tatanggapin dyan sa mga center. So now, medyo nasaktan si Yorme Isko Moreno dahil sa panahon ni Yorme Isko Moreno, wanto sawa po yung pagpapacheck up, especially po yung mga lulat-lulo natin. Kinakailangan po talaga yan na magpa-check up yung mga lulat-lulo natin. So sa pagbalik ni Mayura Hani Lacuna o sa pag-aupo niya, nagkaroon na po yan ng online appointment o online booking para siguro para hindi hassle. Pero naninibago po yung mga Manileño kasi wanto sawa po yan sa panahon ni Yorme Isko Moreno. At yan po yung tinutukoy ni Ma'am Che na kung sakaling mananalo sila, agad-agad po nilang ibabalik yun sa nakaraan. Kung ano yung nasimulan sa panahon ni Yorme Isko Moreno, at yun din ang gagawin nila na wanto sawa yung pagpapacheck up dyan sa City of Manila. alam mo naman sa Manila, Attorney Karen, maraming tao. And hindi mo pwede kasi silang ilagay sa isang appointment system, otherwise maraming mamamatay. Tama. So definitely, magfo-focus kami muna sa isyong pang-medical para maraming mga kababayan namin ang humabang buhay. And, And at the same time, education. Nakita ko ang mga paaralan na gusali na ginawa ni Isko. Nakita ko rin ang lahat ng mga ginawa niya for the education system ng Manila. Itutuloy natin yan.
And actually, it's just a continuity of what he has started when he was mayor of Manila. And being new to the mix, livelihood. Yan ang gagawin namin, siguro first 100 days na mararamdaman ng mga kababayan namin. Ang pag-aalaga rin sa ating mga kapatid na nakikipaglaban ng patas. TODA, vendors, yan, tutulungan natin sila. I-organize. Yan, palagpakan. Yung mga vendors dyan, mga tuda, isa rin po kayo makabinipisyo kung mananalo sila Ma'am Che Atienza at Yorme Isko Moreno. Well, talaga namang, alam niyo naman si Yorme Isko Moreno sa panahon niya, pantay-pantay po, mahirap, mayaman, bata, matatanda, balanse po sa panahon ni Yorme Isko Moreno. At yun, ibabalik lang po nila kung ano yung nasimula ni Yorme Isko Moreno. Dahil nabago po talaga ngayon mga kois, mga guys. Napakalaking paninibago, pagbabago ng mga ordinansa na kung saan natuwang-tuwa, nakabenepisyo ang lahat ng Manileño noon. At ngayon, mukhang pili lang yata, ha? Natin para mas protektado sila kung nasan sila. Chi, you live in Manila, and the current mayor, Honey May Lacuna, used to be the vice mayor of Isko Moreno. Was she able to continue a lot of the programs that former mayor Isko No started? comment. Well, you know, magkaiba ang naging programa Yes. ni Yorme sa naging programa ng administrasyon ngayon. That's all I can say. Okay. Magkaiba. Thank you so. What would you say is something that you plan to bring to Manila that has not been done? Kasi si Ma'am Che talaga, yan yung tipong babae o tao na ayaw talaga niya pumukol ng mga isyu. Kaya talaga, napakarami po, napakalaking pagkakaiba between Yorme Isko Moreno at kay Ate Honey Lacuna. Pero, talagang gusto lang ni Ma'am Che talaga peace of mind, no? Pero alam po natin sa sarili niya na napakalaking pagbabago talaga o ang pagkakaiba ni Yorme Isko Moreno at ni Ate Lacuna. At alam na po natin yun kasi lagi na po natin yung kino-content mga kois. Tayo lang po makakasagot nun. Kalinisan, di ba? Health center, di ba? Mga lula't lolo, di ba? Lahat-lahat po binago nga kasi. Before, either by your father, your grandfather, or any of the past mayors of Manila? Alam mo, sa broadcast journalist, isang nakita ko kasi, ang kawalan ng pag-asa ng mga tao, mga Pilipino, mga Manileño, nagmumulayan dahil hindi sila marunong tumayo sa kanilang mga paa. And bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, because I am now the director of the organization that my parents built 40 years ago, ang nakatulong sa maraming mga Manileño, mga kababaihan, ay ang livelihood. So, yan ang hiningi ko kay Yorme, kay Isko Moreno Dumagoso, na ang sinabi ko sa kanya, I will run with you, I will be your vice mayor, I will fight for you, but there's one request that I would like to ask, and that is livelihood program for all. Madaling magbigay ng livelihood, magbigay ng pera sa mga tao, pero ang training, ang pagbabantay sa bawat livelihood na ibibigay mo, yan po ang tingin ko na wala pa ngayon na kaya ko. Dahil So, yan yung nakikita natin sa mga ibang mga politisyan na pabida-bida na tumatakbong mayor dyan sa City of Manila na puro ayuda lang tapos magre-reklamo ilang araw ka lang namimigay ng ayuda. Kaya about sa panahon ni Yorme Isko Moreno, halos 3 taon yung pandemya, bida-bida ang SB, 3 taon yung pandemya, pero bakit napakain ni Yorme Isko Moreno ang lahat ng Manileño? Kaya yung mga ayuda mo, wala na yan. Lumang tugtugin na yan. Well, talagang tatanggapin yan ng taong bayan kasi kailangan eh. Pero ang ibubuto nila, hindi naman kayo. Tingnan nyo nga sa ratings nyo. Nga. Tingnan mo rin sa vlogger mo. Makagaga, di ba? Si Makagaga, Makagaga, panay pukol ng Yorme Isko Moreno, pero wala namang alam, puro ka fake news sana ang dala. Lintoy talaga.
For 40 years, ang kababayan ng Maynila na buhay, kahit na may posisyon, walang posisyon, tuloy-tuloy lang to kasi yun ang tinuro namin sa aming mga miyembro. And we also believe in the value of cooperatives. Na ang feeling ko, sa Manila, yan ang kaya kong I can bring that on the table na wala pa ngayon na ginagawa. Maraming nagbibigay ng livelihood packages or ayuda, pero para turuan sila kung paano alagaan ito, paano palaguin ito. Makinig ka, SB. Ha? Isa ka na doon. Isa ka na doon. Na sila makakatayo sa kanilang mga paa, nalalagyan natin ng kaakibat na spiritual guide. Kasi naniniwala ako, we pray and we work. And I would like to teach every Manileño na pagka kami nagbigay ng isang bagay, gagabayan namin kayo na palaguin ito, pero papapasukin din natin ang Panginoon sa inyong buhay, sa inyong mga desisyon, sa inyong matututunan, para pagkatapos namin ituro to sa inyo, bahala na ang Panginoon na magpalago nito kasama ninyo. Yan ang wala pa. Yeah. At alam ko kaya kong gawin yun. What about Yes. Well said, ma'am. Well said, ma'am po. Chuy at Chins, grabe. So, yan po yung gagawin nila sa loob ng 100 days o 3 months po sa pamumuno dyan sa City of Manila. So, talagang napaka-effective po talaga yung mga ganyang mga platform, mga kuis, mga gaya. So, gagawin nila sa City of Manila dahil basic needs talaga kinakailangan. Kaya nga, yan po talaga ginawa ni Yorme Moreno noon. So, ano ba mga basic needs natin sa ating family? O, di ba? O, shelter, house, o pagkain, o damit, o inumin. Yan yung mga basic na kinakailangan ng taong bayan. So, yan po nakikita nila. Well, andyan na yung bahay, paralan, ospital. Ang kulang lang dyan is yung pag-implement sa lahat ng mga binago ng administrasyong Lacuna. So, ibabalik nila sa nakaraan yun at may dagdag pa. So, yan po nga abangan natin at napaka-exciting na pamumuno ng Escoche this coming 2025 midterm election. Yan. At kung umabot naman po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe at pakikomento ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Mega love shout out po sa ating lahat. Mabuhay po ang Yorme's Choice. Papanalo po natin yan dahil napakalaki at importante na talaga silang mananalo para walang sagabal sa lahat ng mga ordinansa o mga gagawin ni Yorme Moreno sa pagbabago muli ng City of Manila. So, kailangan dyan si Ma'am Che para mag-presiding officer at especially majority yung mga city council natin na kailangan mananalo po yung mga city councilors natin na Yorme's Choice, mga kuis, mga gayas. So, wag po tayong magpalinlang sa kanilang mga ayuda at pira sa kalaban dahil mawawala din yan. Pero yung mga magagawa pa ni Ma'am Che Atienza at Yorme Moreno habang buhay na kung saan ay talagang makabenepisyo ang iyong mahal sa buhay, mga lula't lolo, mga estudyante, ayan, makabenepisyo po yan. Ngayon nga, nag-umpisa na nga nakabenepisyo yung mapabahay, ospital at paralan ni Yorme Moreno. So, talagang exciting po ito. So, vote straight lang po tayo. So, for now, I'm Gan, Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.